una sa lahat. Pinagbabaril ng mga pulis ang gulong ng SUV na yan sa Lantapan, Bukidnon. Ang driver ng hit and run daw ng 5 sasakyan at tumakas pa sa checkpoint. Ang detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend! Ilang lugar sa Metro Manila binaha dahil sa malakas na buhos ng ulan. Kabi-kabilang sunog din ang naitala. Lalaki, sinubukang saksakin ng kanyang kalivin. Pero anak-anakan niya ang tinamaan. Bata, patay. Van na wala ng kontrol at nahulog sa bangin sa Mountain Province. 5 ang patay. Vice President Sara Duterte nakatakda na umuwi ng Pilipinas mula sa The Hague. Mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte muling nagtipon sa labas ng ICC Detention Center. Sa Happy Weekend, tara't pasyalan natin ang isang patok na summer destination sa norte. Live Pachinko Mall Showdown ng Ultimate Video Show na Singgaling mamaya na. Sa kulungan ng bagsak ng isang SUV driver matapos mang-hit and run ng ilang sasakyan sa Bukidnon. Nagtangka pang tumakas ang sospek ng masita ng mga otoridad sa checkpoint. Nasa frontline na palitang yan, si Faith Del Mundo. Pinaputukan ng mga pulis ang itim na SUV na yan sa Lantapan, Bukidnon. Inaresto nila ang 31 taong gulang na driver na si Alfredo Cabalhin, taga Bukidnon. Ayon sa mga otoridad, napilitan silang paputukan ang gulong ng sasakyan dahil tinangka ng driver na tumakas sa checkpoint. Nabangga rin niya yung barikid ng checkpoint sa Bangkod ng Balay City. Tapos dito sa aming area po sa Barangay Balila na kaya napin down siya. Nang kapkapan, nakuha sa SUV driver ang slim bag niyang may mga bala at 3 sachet ng hinihinalang shabu na aabot sa 5 gramo. Sakay din sa SUV ang kanyang kasintahan. Bago yan, nakahitinran pa pala ng 5 sasakyan ng SUV driver sa bayan ng Valencia at hinabol din siya ng mga pulis doon. Sinundan po ng ating traffic enforcers, nagkandak po ng hot pursuit operation and eventually, upon coordination sa mga katabing mga municipalities and cities, nahuli po natin itong nag-hit and run sa Lantapan, Bukidnon. Sinampahan na ng patong-patong na reklamo ang driver ng SUV. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Binahang ilang lugar sa Metro Manila matapos ang biglang buhos ng ulan kanina. Makikita sa video na ito ang rumaragasang baha sa bandang Tomas Morato sa Quezon City. Sa isa pang video, makikitang tinutulak ang isang pampasaherong taxi na tumirik dahil sa baha. Binaha rin ang iba pang bahagi ng Quezon City, kabilang ang residential areas sa Araneta Avenue. Sa Caragay Street, sa Barangay Damayan, sa QC, halos umabot hanggang tuhod ang tubig baha. Sunog na naman! Ilang residential area ang natupok sa 3 lungsod dito po sa Metro Manila. Sa Tondo, 2 ang sugatan. Sa sunog kabilang ang isang bumbero. Yan at iba pang sunog sa Frontline Report ni Elaine Fulencio. Nilamon ng nagngangalit na apoy at makapal na usok ang residential area na ito sa Barangay 57 de las Alas Street, Pasay City kaninang umaga. Pasado 10:00 ng umaga nang sumiklab ang apoy. Umabot hanggang sa ikatlong alarma o kinailangan ng higit 60 fire truck, 5 ambulansya at 1 rescue truck sa pagresponde. Tumagal ng higit 1.5 oras bago naapula ang sunog. Sa tala ng Bureau of Fire Protection Pasay, nasa 8 bahay ang natupok, 1 bombero at 1 civilian naman ang nasugatan.
Sa Maynila, nabulabog din ng sunog ang mga residente sa Benita Street sa Gagalangin Tondo kagabi. Pasado alas 6 ng gabi nagsimula ang sunog. Umabot naman ng halos 1 oras bago idineklarang fire out. 4 na pamilya ang apektado, walang nasaktan sa sunog. Sa Quezon City, isang warehouse naman sa Barangay North Fairview ang natupok. Sumiklab ang apoy pasado alas 6 kagabi. Naapula naman ito makalipas ang 2 oras. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng magkakahiwalay na sunog. Nagbabalita mula sa frontline. Elaine Fulgencio, News 5. Sa weather update, opisyal na pong nagtapos ang La Nina o yung nagdudulot ng maraming pag-ulan sa bansa. Ayon sa Pag-asa, ito ay dahil bumalik na sa neutral level ang temperatura sa karagatan. Sa ngayon, posibleng makaranas ng maulap na kalangitan at mga panandaliang pag-ulan dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Mindanao. Habang easterlies naman ang nagdudulot ng maalinsangang panahon at mga biglaang ulan dito sa Metro Manila, Aurora, Quezon at nalalabing bahagi ng bansa. Sa kabila nito, patuloy naman ang babala ng Pag-asa sa publiko sa nagpapatuloy na warm at dry season. Posible kasing makaranas ng mapanganib na heat index o damang init ang 3 lugar sa bansa ngayong araw. Pinakamataas sa 46 degrees Celsius ang posibleng maranasan sa Dagupan City, Pangasinan. Nasa danger zone din sa 44 degrees Celsius ang Virac, Catanduanes, habang 42 degrees Celsius sa Etiague, Isabela. Posible po yung magdulot ng heat cramps, exhaustion o pagkahapo at heat stroke. Tinalakay ng NBI ang isang planta sa Bulacan na nag-iimbak ng mga delikadong kemikal. Ang mga nadiskubreng materyales, posible umanong ginagamit sa paggawa ng bomba. Narito ang report ni Elaine Fulgencio. Sinalakay ng mga ahente ng National Bureau of Investigation ang plantang ito sa Marilao, Bulacan. Wala nang nagawa ang mga trabahador. Matapos tumambad sa mga otoridad ang tone-toneladang mga mapanganib umanong kemikal. Isang buong bodega ng mga yan ay punong-puno ng sako-sakong highly hazardous na mga materyales. Sa kwartong ito, nagkalat ang mga pakete ng sodium tungstate na posible umanong ginagamit sa paggawa ng mga pampasabog. Paggawa ng bomba, no? Nakakatakot ito, baka mapunta sa kamay ng hindi dapat. Recover din tayo ng urotropin. Yun ang pinaka number 1 ingredients ng C4. Meron silang laboratory, small laboratory, no? Meron silang mga chemists na nandyan. Ayon sa NBI, 2013 pa raw nag-ooperate ang planta. Labag daw sa batas ang pag-iimbak ng mga kemikal, lalo na't walang suot na protective gear ang mga empleyado nito nang maaresto. Yung tungsten is pwedeng gamitin for military applications. Halimbawa, yung explosives. At the same time, considering na urban hazardous material siya, it violates the FDA rules natin. Sa inisyal na investigasyon, mga Chinese national daw ang namamahala sa ni-raid na planta. They're registered to manufacture metal alloys. So, yung nakita natin ng mga chemicals, according to our chemists, are industrially not related to the manufacturing business that they have, especially urotropin. Sa ilalim sa forensic examination sa mga nakuhang kemikal, isinama sa tanggapan ng NBI ang mga Pinoy na trabahador para kunan ng salaysay. Nasa kustodiya na rin ng mga dayuhang namamahala sa planta habang hinahanda ang mga kaukulang reklamo laban sa kanila. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Ipinasuspinde ni Transportation Secretary Vince Dizon ang naunang polisiya ng MRT3 sa pagdadala ng malalaking maleta. Noong Miyerkules, ipinagbawal ng pamunuan ng tren ang pagdadala ng mga maletang higit sa 2 talampakan ng sukat. Inookupa raw kasi ng mga yan ang malaking espasyo sa loob ng mga pagon. Agad naman binatikos ng mga commuter ang polisiya, lalo't hindi raw maiiwasang magdala ng malalaking bagahe tuwing babiyahe. Kahapon, sinuspindi na ni MRT3 General Manager Michael Capati ang nasabing polisiya. Susuriin pa raw nila ito para mas tiyakin ang kapakanan ng mga commuter. Sa iba mong balita, hindi na pinapayagang mag-vlog ang mga tauhan ng MMDA tuwing clearing operations. Ayon kay Chairman Romando Artes, tila ginagawang paka sa content na lamang ang mga operasyon imbes na nakatuon sa kanilang trabaho. Bawal din silang magsama ng vlogger.
Tinanggihan na raw nilang ilang vlogger na nais sumama sa clearing operations para maiwasan ang kontrobersiya. Magpo-post naman ang MMDA ng kanilang operasyon mula sa kuha ng kanilang body camera. Hindi naman nila pinagbabawalan ang publikong mag-video kung matsyempohan ang kanilang clearing operations. Muling nagtipon-tipon naman ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng International Criminal Court o ICC. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, ano ang kanilang panawagan dyan sa The Hague? Andre, gaya pa rin ng dati, talagang nais nila at panawagan nila mapalaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte papauwi dyan sa Pilipinas. Pero hindi lamang demonstrasyon ang ginagawa ng grupong ito nasa likod ko ngayon. Ito yung nasa labas lamang ng ICC Detention Center, kundi meron din mga kantahan at kainan dito sa parke. At samantala, nakatakda na umuwi sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte mula sa pananatili rin dito sa The Hague, Netherlands. Ay, tatay! Ipinarinig ni Vice President Sara Duterte sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hiyawan ng mga taga-suportang araw-araw nag-aabang sa labas ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Hindi nakaschedule bumisita kahapon ng Vice Presidente pero piniyagan siyang makausap ang ama sa telepono na tumagal ng mahigit kalahating oras. Nagtanong siya, sabi niya, merong mga kababayan sa labas. Sinabi niya, please extend them my thank you. We all hope for the best. And everything I did for my country, whether that statement is acceptable or not. Nababahala raw ang pamilya Duterte at mga doktor nito sa Pilipinas dahil hindi umano pinayagang ipasok ang mga gamot ng dating Pangulo sa loob ng detention center. Pero siniguro naman daw ng mga medical personnel ng ICC na nakatutok sila sa kalusugan ng dating Pangulo. Of course, worried tayo, diba? But we just have to trust them that they are professionals, no? At alam nila kung anong ginagawa nila. Unlike daw sa Pilipinas at sa Amerika na mahilig magbigay ng gamot ang doktor, dito daw sa Netherlands, hindi daw ganyan yung doktor. Yes, very very conservative sila sa gamot. Ayon kay VP Sara, pabalik na siya ng Pilipinas matapos may sumite ang kinakailangan dokumento para sa mga tatayong abogado ng kanyang ama. Tiniyak naman niyang galing sa sariling bulsa ang perang ginigastos nila. Dagdag pa niya, hindi na rin nila kailangan pang humingi ng tulong sa iba. Napag-usapan namin magkakapatid na hindi tumanggap ng donation at hindi humingi ng tulong. At kung kailangan man magbenta ng mga gamit, ay yun ang gagawin para magkaroon ng financial support sa aming kailangan gawin dito. Aminado naman ng Vice Presidente na posibleng hindi na makakuha ng hustisya ang ama sa sinapit ito kahit pag gumugulong sa Senado ang investigasyon ni Senator Amy Marcos. Pero sa kabila niyan, maayos pa rin naman daw ang kanyang relasyon sa senadora. Dalawa lang yun, ma'am. It's either nagpa-plastikan kami or it's really beyond friendship. I would like to believe that it's beyond politics already. So I would like to believe it's a friendship beyond politics. Pinag-aaralan din ngayon ni VP Sara ang pakikipag-alyansa sa PDP kung saan chairman ng dating Pangulo para tumulong mangampanya. Pagkaalis siya sa ICC, saka naman dumating ang mag-inang sina Hanilet Avancenia at Veronica Kitty Duterte. Andre, sinabi rin ni VP Sara Duterte na nakatakda sila magsalitang magkakapatid sa pagbabantay at pananatili nga rito sa The Hague. So kung sakaling uuwi, si VP Sara may iwan dito si Kitty at mag-overlap yung pagbisita naman ni Congressman Paulo dito sa lugar. Saka susunod naman si Mayor Baste if ever. Sa ngayon, patuloy ang pagdating ng mga overseas Filipinos, hindi lamang galing dito sa The Netherlands, kundi sa iba't ibang panig ng Europa, lalo't weekend. Kaya inaasahan na mas marami-rami talaga mga Pinoy at taga-suporta ni dating Pangulong Duterte dito sa labas. Bantay sarado naman sila ng mga Dutch police at may nakalagay na rin ng mga barikada para nga hindi makasagabal sa mga nagbibisikleta, mga pedestrian at mga motorista dito sa lugar. Inaasahan din na bibisita rito ang ilang mga kaanak ng dating Pangulong Duterte para magbigay ng mensahe sa kanilang mga taga-suporta. Andre. Mag-iingat ka dyan. Maraming salamat live mula sa The Hague, Netherlands, Mon Gualvez.
Pasabog ang mga iniidolo nating artista sa taunang ABS-CBN Ball. At syempre, present din dyan ang ilan sa mga malalaking pangalan na bida sa mga teleserye dito sa TV5. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Aura kong aura! It's that time of the year again para sa prestigious ABS-CBN Ball. At for the first time, present sa ball ang megastar na si Sharon Cuneta in her beige dress. Kasama ng Saving Grace actress at husband niya na si Kiko Pangilinan. Rumampa din in her royal floral dress si Batang Quiapo star Charo Santos Concho, aka Tinding. Astig kung astig ang atake ni na Incognito stars Richard Gutierrez, Ian Veneracion at Daniel Padilla. As a couple naman ng entrada ni na James Reid at Isa Pressman, Carlo Aquino at Charlie Dizon, Dominic Roque at Sue Ramirez, at ang kapatid nating si Maha Salvador with hubby Rambo Nunez. Magkahiwalay namang rumampa sina Maris Racal at Anthony Jennings o Mathon ng seryeng Incognito. Solo ring umaura sa red carpet sina Batang Quiapo star Macoy De Leon, Albi Casino, Kyle Etchari, Jameson Blake, Janela Salvador. May entrada Batang Quiapo star Andrea Brillantes at Angel Aquino, habang ang P-pop group na BGYO head turner sa kanilang colorful OOTD. At syempre, hindi nagpakabog. In her emerald dress, ang ating frontline Pilipinas showbiz anchor na si Jervy Wrightson. Sobrang Latina. Nagbabalita mula sa frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, van nalaglag sa bangin, 5 patay. Isa pang disgrasya, SUV, nagpagewang-gewang hanggang sa mahulog sa tulay. At kapatid star na si Dylan Menor, isa ng certified recording artist. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Nauwi po sa trahedya ang bakasyon ng mga turista matapos mahulog ang sinasakyan nilang van sa bangin sa Mountain Province. 5 ang patay habang 9 naman ang sugatan. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Nagkayupi-yupi ang van na yan nang mahulog sa higit 160 feet na bangin sa Sadanga Mountain Province kagabi. Bumaba ng bangin ang mga rescuer para sagipin ang mga pasahero nito. Sa kasamaang palad, 5 sasakay ng van ang nasawi habang 9 ang sugatan. Ayon sa mga pulis, galing sa isang mall sa Pasay City ang sasakyan, nasakay ang mga turista at patungo sana sa Kalinga. Mabilis umano ang takbo ng van at nawalan ng kontrol ang driver. Sumadsad sa gilid ng kalsada ang sasakyan bago tuluyang nahulog sa bangin. Saktong nakasunod sa van ang sasakyan ng mga empleyado ng Sadanga LGU kaya agad nasaklolohan ang mga biktima. Wasak ang unang bahagi ng pickup truck na yan sa barangay Impaw sa Isulan, Sultan Kudarat kahapon. Sumalpok ang naturang sasakyan sa isang kotse. 2 ang patay habang 7 ang sugatan sa insidente. Base sa investigasyon, nagsimula ang salpukan na mag-overtake ang pickup at makasalubong ang kotse na nasa kabilang linya. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang driver ng pickup. Sa kuwang ito ng CCTV sa Etiaga Isabela kahapon, makikita ang pagdaan ng isang SUV papunta sa tulay. Maya-maya, nagpagewang-gewang ito hanggang sa mahulog mula sa tulay. Himala namang nakaligtas ang driver ng SUV. Tinulungan siya ng ilang mga nag-volunteer at dinala sa ospital. Hinala ng mga pulis na idlip ang driver at nagkamali ng kabig kaya nahulog sa ilog. Lumutang na ang driver ng van at SUV na naka-hit and run sa isang babae sa Pagsanhan, Laguna. Nakipag-ugnayan na raw sila sa mga pulis at sinabing handa silang makipag-usap sa pamilya ng nasawi. Yun nga lang, hindi pa rin tukoy hanggang ngayon ang pagkakakilanlan ng biktima. Handa raw magbigay ng tulong ang 2 driver na nakasagasa sa babae. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Patay ang isang bagong silang na sanggol matapos abandonahin sa isang waiting shed sa Victoria Oriental, Mindoro.
Iniwang nakasilid sa karton ang bata at kinakala pang basura ang nakakitang ng residente. Agad itong dinala sa pagamutan pero binawian din ang buhay matapos ang 3 araw. Impeksyon dahil sa hindi malinis na pagpapaanak ang tinitingnang dahilan ng kanyang pagkamatay. Base sa investigasyon, isa umanong rider ng motorsiklo ang nag-iwan sa sanggol madaling araw noong March 29. Patuloy namang nagsasagawa ng backtracking ng CCTV ang mga otoridad para matuntod ang nang-iwan dito. Puspusan na ang paghahanda ng mga pantalan sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa darating na Semana Santa. Sa Batangas Port, personal na sumakay si Maritime Industry Authority Administrator Sonia Malaluan para inspeksyonin ang mga barko. Siniguro niyang istriktong sumusunod sa maritime safety regulations ang mga ro-ro vessel, partikular ang mga makina nito at kung sapat ba ang dinadala nilang life vests. Payo ng ahensya sa mga pasahero, maagang planuhin ang biyahe at bumili na agad ng ticket sa mga shipping line para hindi sumabay sa dagsa ng mga pasahero. Isa ng ganap na recording artist ang TV5 star na si Dylan Menor. Inilabas na ng tinaguriang Harana Pop Heartthrob ang kanyang debut single na Maghapon. Certified pang Harana ang tunog at liriko ng bagong kanta. Una itong pinarinig ng live ni Dylan sa publiko sa Eat Bulaga kahapon. Bago nito, nakilala ang aktor sa TV-seryeng Ang Himala ni Niño at pelikulang The Kingdom. Maghapon, it's pop, it's folk, so medyo mellow siya. It's a love song, but it's a bit medyo mellow, so medyo sad. Pero it's something unique kasi recently I've been listening to mga standards, mga Michael Bublé, Frank Sinatra. Wow. Susunod, pagmamaltrato sa isang tuta sa loob ng paaralan sa pool sa video. No boyfriend, no problem dahil pwede kang magka-virtual jowa sa pamamagitan ng isang mobile game. At makeup artist sa India naglagay ng mga peking sugat sa muka para maka-absent sa trabaho. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Bababa sa 8 ang patay dahil sa sunod-sunod na buhawi sa Amerika. Kita sa video ang makapal na buhawi na sumalanta sa ilang bahay. Sinabayan pa yan ng mga pagkidlat at malalakas na hangin dahil sa humahagupit na bagyo. Ayon sa National Weather Service, hindi bababa sa 15 buhawi ang humagupit sa Arkansas. Nasira ang ilang estruktura, nabuwal ang ilang puno at nagkaroon ng malawakang power outage. Nakaalerto pa rin ang mga otoridad sa masamang panahon at posibleng mas marami pang buhawi. Sa India, inulan ng batikos ang isang makeup artist. Paano ba naman? Tila nag-tutorial siya kung paano gumawa ng sugat para lang umabsent sa trabaho. Sa viral video, nag-makeup siya ng mga kunwaring dumudugong sugat sa noo at pisngi. Saka siya nakipag-usap sa kanyang boss at sinabing hindi siya makakapasok dahil sa mga sugat. Instant vacation leave tuloy ang inabot niya. Hindi naman niya nagustuhan ng ilang netizens dahil naghihikayat daw ito ng pagsisinungaling sa trabaho. Buti na lang at isa lang daw yung skit at hindi naman dapat seryosohin. Gusto lang daw ipakita ng content creator ang galing niya sa pagme-makeup. PBA fans, nagbabalik na ang hardcore action sa pagbubukas ng Philippine Cup kahapon. Last second, ang panalo ng Meralco Bolts laban sa Converge Fiber Xers. Tablang laro sa huling 5 segundo ng laban pero nagawang ipasok ni Chris Newsom ang kanyang jumper for the dagger with half a second to go. Final score 91-89. Desidido ang defending champ sa patunayang hindi lang sila one-hit wonder matapos mag-champion sa Philippine Cup nung nakaraang taon. Desidido ang Bolts, yun nga lang, out for the season si Alain Maliksi dahil sa kanyang injury sa likod. Samantala, sa panalo naman, sinimula ng Terra Firma Jeep ang kanilang farewell tour sa PBA.
Wagi sila laban sa Phoenix Fuel Masters 95-87. Nagawa pa nilang tambakan ng 20 ang kalaban sa simula ng fourth quarter. Nauna nang ibinalita na balak ibenta ang franchise ng Terra Firma sa Star Horse Shipping Line pagkatapos ng season na ito. Nothing to lose naman daw si Pinay tennis ace Alex Ayala nang lumaban sa 2025 Miami Open. Kaya naman ganun na lang ang nilaro niya laban sa mga pinakamahuhusay na tennis players sa buong mundo. Sa interview kay Ayala sa programang Power and Play, aminado siya na underdog sa tournament. Ibinigay lang niya ang lahat kaya't kahit siya'y nagulat na umabot siya sa semifinals. Kabilang sa mga tinalo ni Ayala sina Iga Swiatek, Madison Keys, Yelena Ostapenko na lahat ay nasa top 25 ng world rankings. Matapos naman ang Cinderella run ni Alex sa Miami Open ay naiangat niya ang kanyang rankings sa top 75. Before every match, I knew that I could beat them and I knew I had chances of winning. So in the end, of course, it's a shock that I was able to pull through. But I knew, I knew already that there were chances. I'm the underdog. Yes, there's nothing to lose. And I have to take advantage if down the road I'm able, I feel that because I'm top 10, top 5, and I'm the big dog, then that's also a blessing. So either way, you have to look at the positive. Ilang minuto na lang at magpapasiklab na ang pinakamasaya at pinakainaabangang unang mall showdown ng OG Video kay kantawanan na Singaling. At live mula sa Farmers Market sa Cubao, Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, kumusta ang mga kapatid natin dyan? Excited na ba yung mga nag-aabang? Yes, Nikki, masayang-masaya at very excited ang mga kapatid natin dito sa mall sa Cubao, sa Quezon City. Maya-maya na nga lamang ay matutunghayan for the very first time ng live ang OG Video kay kantawanan na Singaling. Kanina pang umaga, marami na nag-audisyon ng mga contestants at ngayong hapon naman nagsimula na ang pre-show ng Singaling. Pero mamayang 5:45 p.m. matutunghayan na ng live ang Singaling na OG at TV5 Legacy Show. 6 na bida o Stars ang maglalaban para makapasok sa semifinals. 2 makukuha sa kanila, kasama pa rin niya ang mahuhusay na singmasters na sina Kay Brosas, Donita Nos at Randy Santiago. At ang mga juke bosses na magsisilbing hurado para sa show ngayon ay sina Ariel Rivera, Jess Zaragoza at Ethel Buba. Nikki, paandar pa lang yan, no? At dahil dapat may abangan pa rin ng Celebrity Edition, matutunghayan niya at mapapanood ang Singaling ng 5:45 p.m. hanggang 7 p.m. sa TV5 simulcast yan sa Sari Sari Channel at may same day catch-up nga din yan ng 9 p.m. sa Buko Channel. Pagkatapos yan ng Frontline Weekend. At huwag na kayo bibitiw mga kapatid, mamaya next na ang Singaling. Nikki! Maraming salamat, Faith Del Mundo. Samantala, dumaraming babae ang nahuhumaling sa mobile games. Iba raw kasi ang kilig dahil pwede kang magkaroon ng virtual boyfriend. Nagbabalik, nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Single since birth and not looking for a serious relationship si Seven. Pero carry lang naman daw yan sa kanya. Dahil may nagpapasaya pa rin naman kay Seven. Meet Rafael, ang kanyang virtual boyfriend. Courtesy yan ng mobile autonomy game na Love and Deep Space. He's such a romantic, and I think it helps that he's an artist, that he knows how to show, how to convey his feelings. So poetic. He's just so... You find love in the most unexpected places. Si Kit nakapag-move on na raw sa heartbreak dulot ng kanyang ex. Sa tulong din niya ng kanyang virtual BF na si Caleb. Sabi pa ni Kate, mas madalas pa nga raw siyang naaalala ni Caleb kaysa sa naging ex niya. They remind you to eat, like how an actual boyfriend does. Like they would remind you you need to work on this and that, and they're able to track your period as well. Nangangamusta rin sila how is your health today and stuff like that.
And although it's in modern dating kasi, you don't get that. You don't really get that attentiveness and that care, unfortunately. Ang Love and Deep Space ay isang 3D sci-fi otome game o ito ay para sa mga kababaihan para ma-stimulate ang love at romance. Ito ay RPG game o role-playing game na maaari kang makapag-interact sa character. Katulad nga nito, may relax time, may quality time. Piliin natin yung relax time at yung kanyang kamay. Hey, are you greeting me? Should I say hi back? O diba? Nakakakilig. Here's how Lemurians greet. Maging si 2015 binibining Pilipinas first runner-up Hana Season na happily married na, nahilig na rin sa otome game. Approve naman daw ito sa kanyang mister. Gusto ko yung someone who can express a lot. He submits to you as a person, as a lover, ganun. Ilan lang sila sa 50 million players ng Love and Deep Space sa buong mundo. Tingin ng psychologist na si Dr. Camille Garcia, posibleng nagpapawala ng stress ang laro dahil sa lambing na kayang ibigay ng virtual boyfriend. Tumaas yung dopamine level mo, ibig sabihin, wala kang stress. Nare-relieve yung tension na nararamdaman mo. Kung sasabihin mong gano'n na very anxious ka, tapos parang magko-confine ka dito, uy, alam mo, tense na tense ako, tapos may biglang sasagot, di ba parang, ay, ang sarap ng feeling. Napaka-thoughtful, ang lambing, tapos parang yung pag meron kang sinabi, sumasagot ka agad. So definitely, it's something na parang comforting. Pero paalala ni Doc Camille, hinay-hinay pa rin sa paglalaro. Alam mo na it's something virtual. Alam mo na it will be able to help you lang para mas maganda yung social skills mo, yung social aspect mo ma-enhance. 3, kung sakaling ako yung tipo ng tao na hindi marunong ma-in love, matututo ako dito. Kasi it's somebody na you'll be able to secure yourself, tapos yung bonding mo. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Susunod, tuta pinagsisipa ng isang estudyante sa loob ng paaralan. At takanat silipin ang isang refreshing summer destination sa norte. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong makasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.